Anong latest mga kababayan? Iyato, formal lang inihain ang impeachment complaint laban kay Madam Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Naku po, inihain na ng 17 complainants mula sa civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at pamilya di umano ng drug war victims, mga kababayan, at pinamumunuan ito ng wala ng iba kundi si former Senator Madam Leila de Lima, mga kababayan. Nako po, ano ang masasabi nyo dito, kabayan, sa kanilang ipinupursige o inihain na talaga? Diba? Impeachment laban kay BP Inday? Diba, kabayan? Grabe, no? Diba, kahit na nagsabi pa si Paulong BBM na, diba, unimportant yung impeachment kay BP Inday? Ano kaya ang sasabihin nito ni Pangulong BBM, mga kababayan, ha? Diba? Eto, pakinggan natin ang konti lang naman yung kanilang impeachment complaint di umano, mga kabayan. Against the Vice President. Sana po sa pamamagitan ng complaint na ito, maisara na natin yung bangungot na dulot ng ating pong Vice President sa taong bayan. Maisara na ng... Teka lang muna, sir, ha? Congressman ata to, no? Anong bangungot yung sinasabi mo, sir? Di ba, kababayan? Di ba kayo yung bangungot? Naku po, di ba? Ito ay komento lang, mga babayan, ha? Baka ha? Baka anuhin tayo na naman dyan, di ba? Ni Kong Barbers, mga babayan. Di ba sabi niya, lahat ng mga vloggers na tumutuligsa sa quad ko, mga babayan, ay iimbestigahan di umano sa NBI? Naku po, mga babayan, mukhang ayaw na nilang, di ba? Wala na ata yung freedom of expression natin dito, di ba, mga kabayan? Eto, tuloy. Ang taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Taong bayan, bangungot ni BP Inday, mga babayan? Endorsement. At yan po ang complaint. At 4:30 p.m. today, the Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, Okay. filed by civil society groups. The House Sino of ba? Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Okay. Pursuant to the Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives but a constitutional obligation. At yun na nga po, mga kababayan, Tingnan na lang natin kung ma-impeach nga ba nila talaga si Madam BP Inday, kabayan. Samantala, BP Sara Duterte, mga kabayan, nagpaabot or personal na nagpaabot ng pasasalamat sa mga supporters na naka-vigil noon sa labas ng veterans, mga babayan, Veterans Hospital, di ba? Doon, di ba, naka-admit si Attorney Lopez, mga kabayan, di ba? Kaya grabe itong si Madam BP, mga kabayan, personal talaga, di ba? Pinuntahan ang mga supporters na nasa labas at personal na nagpasalamat, mga kabayan. Di ba? Eto, pakinggan natin si pambansang coach ng bayan, mga kababayan, walang iba kundi si Coach Oli ng Banateros. At huwag niyo din kalimutang mag-subscribe mismo sa kanyang YouTube channel, kabayan. Suportahan natin yung Banateros dahil
alam natin mga kababayan na grabe. Sila yung tumutuligsa talaga, di ba kabayan? Or kumbaga pumapalag sa mga hindi kanais-nais na nagawa sa rehimeng Marcos ngayon mga kabayan. Iyato, pakinggan natin. Eto po, lumabas si BP Sara sa may veterans, no? Sa may rally. Nagpakita siya mismo ron. Doon mismo kung asaan yung mga tao. Tingnan nyo po. Yes, thank you Lord! Thank you Lord! Thank you BP! Hindi. Sabi sila sa akin, yung dalawang pasyente na magpasalamat daw sa inyo dahil pinantayan niyo daw sila. Yes! Ay, nagsigaw! Joke. Humihingi yung dalawang pasyente. Siguro si Acosta at saka si Attorney Lopez, no? Humingi ng pasalamat pala, hindi pasensya. Humingi ng pasalamat doon sa mga supporters. At sino ang lumabas? Tingnan nyo. Si BP Sara mismo. Yung tao Tama ka niya dyan, gusto Coach. magpasalamat, siya mismo ang lumabas. Nilabas niya sa kalsada. Ibang-iba, no? Pansin nyo? Ibang-iba sa mga Marcos. Iba. Si Lisa nga, nakita nyo yung video ni Lisa? Meron siyang hawak, binitawan. New Yorker na New Yorker. New York ako eh. Gagawin mo akong tagahawak? Marcos, ikaw humawak niyan. O, binitawan. Parang ganoon. Di ba? Ang layo, di ba? Tapos, mai-insecure kay BP Sara. Paano hindi mai-insecure? Maganda si BP Sara. Tapos, mahal ng taong bayan. Yan ang kinaibahan eh. Mahal si... Alam mo, kasimple-simple ni Tama, BP Sara. kabayan, di ba? Pero ang lakas ng aral niyan sa personal. Si BP Yun. Sara. Oo. Grabe. Pero, napakasimpleng tao. Yun. Abot ang masa. Abot Tama ang ka dyan, masa. Coach. Abot ang may kaya. Abot ang makapangyarihan. Mahal ng taong bayan. Kaya ako naniniwala, etong paglabas ni BP Sara ng ganyan, alam mo, all the signs ng mga galaw ni BP Sara ngayon, she is ready for presidency Yun sa mga kababayan. 2028. Alam mo, BP Sara, sana wag mo nang biguin ang Pilipino ngayon. Gustong-gusto ka po nilang tumakbo nung 2022. 2022 year. Sana this time, sa 2028, ituloy na po ninyo. Yun mga kababayan. Kasi, grabe na po ang politika sa bayan Tama, na ito. tama. And I think, ang makakasolve lang ng mabahong sistema ng politika natin ay Duterte. Yun. Ikaw ako dyan, at ang kabayan. tatay mo. Yung sistema, kasi alam mo, Ikaw kabayan, agree ka ba sa sinasabi ni Coach Ole mga kabayan? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan kabayan. problema natin ngayon, hindi corruption. Hindi Coach? drug addicts. Ano Coach? Sigaw mo. Yung sistema as a whole. Andyan ang corruption, andyan ang mga addict, pero yung mga sistema ng mga politiko, lagayan pag may proyekto, lagayan pagka merong iimbestigahan, lagayan dito, lagayan doon, politika rito, politika roon, Yun. kailangan ganito ka, di baling mali, basta may katumbas na personal Grabe. agenda. Grabe Yan ang talaga. political system natin. Kung Tama ka ba? kung tatanungin ninyo, ang political system natin, cancer. Cancer na. Kung bagat sa isang tao may sakit, parang may cancer na. At ang makakasolve lang nito ay milagro ng Diyos. Tama. Pero ang magagamit ng milagro ng Diyos, closest ngayon ay kayong mag-ama. Tama. Kayong mag-ama. Yun. Bakit? Kasi mahal kayo ng Pilipino, mahal kayo ng pulis, ng sundalo, at meron kayong kakayanan. Kasi pwede kasing mabait ang isang tao eh. Matino ang isang tao. Pero kung walang experience sa politika, Wala rin. mahihirapan. Tama. Mahirap naman yung may experience sa politika, animal naman sa kagarapalan, kasakiman. Alam mo, maraming politiko po, swapang, greedy. Ang dami ng pera, ayaw pa huminto, kakakurakot. May kilala kayong ganyan? Alam ko may kakilala kayo. 'Di ba? Banggitin, lagay nyo pangalan diyan. Grabe ng pera, napakadami na. Kahit
10 generations ng pamilya nila kaya ng pakainin and yet gusto pang mangurakot. Swapang, aanuhin mo yung ganong karaming pera. Tama, coach. Madadala mo ba yan sa langit o sa Tama. impyerno kung saan ka man pupunta? That is greed. At ang greed, galing sa demonyo po yan. That cannot come from God. Tama, kabayan, no? Kasi sa Diyos, sharing. It's not greed. Akin to, akin to, akin to. Yung sa'yo, akin. Yung para sa'yo, akin. At yung para sa akin, akin. Akin. Akin lahat. Ganyan po kaswapang ang mga politiko natin. Kanya lahat. We need a miracle. Kaya sana naman, tumuloy na si BP Sara sa 2028. Tama yung sinabi niya eh. Yung pinagbintangan siya ni Cancun. Cancun ba yun o Kangkong? O Punghon. Kongkun? Hindi ko na maalala yung pangalan nung ano na yun. Naatat maging Tunghon, presidente. coach. Sinabihan si BP Inday ng ganyan. Sa totoo Mga lang, kabayan. ako nga nanghihinayang kay BP Sara. Totoo Tama. yung sinabi ni BP Sara. Yung 2022 presidency, Survey. kanya na yun. Tama, mga kabayan. Kanya na yun. Tama. Ibinigay pa niya kay Marcos. Kung titingnan mo yan, nakakaasar, di ba? Kasi dahil dyan, napahamak ang mga Pilipino. Napunta kay Marcos. Tama. Pero ito hindi po para sisihan. Hindi na po ito sinisisihan. Kasi Okay, coach. natuto ang Pilipino, ako'y naniniwala, meron din tayo makikita Tama. rito. Sensitive na tayo sa mga budol-budol at hindi na tayo Magpapabudol. hindi na kayo magpapabudol kasi ako hindi Yun. ko ayaw ko Yun, talaga Coach. yan kay Marcos. Diba? Hindi yan ang sinuportahan ko noong 2022. Tama. Pero Tama. sa isang banda, doon ka mabibilib kay BP Sara. Bakit, coach? Ilan sa Pilipino na alam mo, humanap ka ng isang presidente o isang politiko na alam niya, it's in the bag. Siguradong magiging presidente ka na. And yet, ready kang bitawan. That is big time humility. That is big time. You know that BP Sara is not greedy. Alam to ng pula. Alam to ng dilaw. Alam to ng pink lawan. You will agree with me. Kahit bashers ko kayo. You know for a fact. Hindi dahil ako'y Maka Duterte. You know because it's the real, it's the truth, it's a fact. Presidente si BP Sara for sure noong 2022 kung tumuloy siya. And how many Filipinos can do that? Yung sure kang presidente. Sa politiko na lang, yung sure kang presidente and yet kaya mong bitawan. Tama, kabayan, no? Wala ka sigurong makikita. Kung greedy pa talaga si Madam BP Inday, kabayan, no? Di ba? Ay, ginugo niya yun talaga, mga kabayan, di ba? Kung ibang politiko yung ganyan mga kabayan na alam nila na sa survey ay number 1 sila, di ba? Naku po. Panigurado, di ba? Kasi alam natin yung iba nga mga kababayan, di ba, na atat, di ba? Na kung pwede, yung survey sa kanila mapupunta mga kababayan na sila yung nasa taas mga kababayan, di ba? Oh. Di ba? Di ba mga kababayan? So yung ibang mga kabayan natin is nangihinayang pero wala Lumilipas na yun kabayan. Kaya move on na lang at haharapin natin ang panibagong yugto mga kababayan, di ba? Babawi tayo sa year 2028 mga kababayan. Dahil yung sabi nga ni Coach Oli mga kababayan, yung lesson ay di mo talaga mababayaran kabayan. So, yung panahon na yon ay tila ba di pa itinadhana ng Panginoon kay Madam BP mga kababayan. Baka or panigurado itong 2028 mga kababayan, iyato na talaga. Dahil yung taong bayan sa ngayon ay nangangailangan ng isang, di ba, alam mo yun mga kababayan, na mamuno, di ba? Yung kung pwede lang mas lalagpas pa kay Tatay Digong mga kababayan. Di ba? At sa pananaw natin, mukhang si Madam BP Inday na talaga. Diba? Biruin mo mga kabayan, walang takot, isiniwalat yung mga, diba?
siniluwalat ni BP Inday at gumanon-ganon mga kababayan? May alam ka bang politiko na ganon mga kababayan? Na ganon katapang? Di ba? Tuloy natin, coach. Sa mga politiko natin, kung meron man, mabibilang mo sa isang kamay. Tama. Maybe 5 or less than 5. And one of them, pinatunayan ni BP Sara. Yun ang sinabi ko, kabayan. That is humility. Yun. That is prideless. Wala po siyang pride. That is hard to do. I'll be honest with you guys. Tama. Kung sa akin yan, I cannot say no to that. Huwag tayong maglokohan. Kahit kayo mga nanonood, yung sure ka na ikaw magiging presidente and yet bibitawan mo. Sa ganong sitwasyon, it's hard to say no. Baka, sabi ko nga ayoko magpaka-plastic sa inyo. Baka pati ako, kahit hindi ako ready, tatanggapin ko yun. Because I'm sure to be a president. It's hard to say no to that situation. It's hard. Actually, it's impossible unless may Diyos ka. Tinulungan ka ng Diyos mag-decide ng ganun because that is very, very hard to the very least. Maybe it's impossible. Tama, coach. Kaya alam mo to si BP Sara, one thing I can attest to you, hindi siya greedy. Hindi mo matatanggihan ang pagiging presidente kung greedy ka. Tama. Hindi swapang. Hindi swapang si BP Sara. Hindi power hungry. Kasi kung power hungry si BP Sara, hindi niya tatanggihan ng presidency. It's in the bag. 'Di ba? So to si Kangkong, mali ka. Hindi siya ang excited. You look the contrast. BP Sara, siguradong presidente and yet binitawan niya. At ito mga babayan ay pinatunayan na to, di ba? Mismo ni Senator Amy Marcos mga kabayan, di ba? Kita nyo, di ba? Nag-trending ata yun, di ba? Sa social media, yung, di ba mga kabayan, yung sinasabi ni Amy Marcos, ni Madam Amy kabayan, ukol sa, di ba, yung 2022 na kay BP Inday na talaga na yun mga kababayan. Yeah, itong si Kung Hon mga kababayan ay tila ba'y ewan, di ba? Bakit nasabi niya yun kabayan, di ba? Di ba? Si Martin, ayaw ng tao, for sure hindi magiging presidente. For Sinabi that na nga ni is BP for Inday sure. yan, coach. Never in his lifetime magiging presidente si Martin. Sinabi na yan ni BP Inday, Ayaw sa coach. kanya ng taong bayan. Kahit walang Duterte, hindi nabuhay ang Duterte sa mundong ito, Martin will not become a president. Ayaw sa kanya ng tao. And yet, pinipilit niyang maging presidente. Look at the contrast of BP Sara and Martin. Tapos kaya ako, I believe in my heart, hindi greedy to sa pera. I believe in my heart, kasinungalingan yung pinagbibintang kay BP Sara about confidential funds. Hindi, Tama ka dyan, coach. kung magnanakaw to, dapat naging presidente na agad-agad. Yun! Ngayon Tama. nga Tama! kinukumbins pa natin maging presidente siya sa 2028. Diba? Kung magnanakaw yan naman, yun na yung opportunity, oh. Palay na lumalapit sa manok. Tama. Tinalikuran pa. Wow. Iyan. She is ripe to become the next president. President. Yes! Because of you, BP, di namin sila iiwan. Dahil po sa inyo yan. Dahil po sa inyo. Maraming salamat. Yes! Para yan sa sambayan ng Pilipino. Thank you, BP. Salamat. Salamat sila sa inyo kasi hindi nyo sila iniwan at pinantayan ninyo sila at sabi nila daw okay na yung pakiramdam nila at sana daw makita nila ulit kayo para personal daw yung pagpapasalamat. Yes! 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 Thank you! Grabe. Grabe talaga, coach. Grabe ang humility nitong babaeng to. Diba?
Ilan politiko lalabas sa ganyan? Para magpasalamat. Iba talaga to si BP Sara. Eto, pag-usapan natin, ha? Yung di umano Ano, Coach? travel funds o yung travel Travel. expenses ni Tamba 1.8 billion. Di umano galing sa isa sa malapit sa Duterte. Pag-usapan natin. Mga Eto kabayan. po, dun sa mga hindi nakakaalam, Mm. nag-celebrate kami ng bahagya Mhm. ng SMNI. Mhm. At dahil ito na po yung anniversary Mm. na kung saan sinimulang No, Coach. ipitin ang SMNI. Mhm. At dahil nagtanong doon si Doc Lorraine at si Ka Eric Mhm. ng isang tanong na ayaw na naitatanong Naku ng ba? mga tao ni Tamba. Kaya pinag-inita ng SMNI, ikinulong si Doc Lorraine at Naku saka po. si Tamba. Mm. That is exactly 1 year ago. Okay? So nag-celebrate kami kagabi Mhm. at ito po yung aming napag-usapan. Ito po yung na-video ko. Tuwan-tuwa lang ako, no, sa SMNI. Kasi kahit masama yung nangyari sa kanila, sineselebrate pa rin nila. They look at things really on a different side. Mm. Parang all things, di ba? All good things happen. All things will work together for good, sabi nga ng Biblia. Ito ay pwedeng ikaganda at ng iyong sitwasyon. So kahit masama yan, Mm. sa Panginoon, maggaganda rin yan sa tamang panahon. So sinelebrate namin konti. Banateros, with SMNI, with SMNI Anchor. So panurin po natin ito. At Hey, Coach. alam mo ba, anniversary ito ng paggigipit sa SMNI? Ay, November 13. Oo. At ang dahilan nito kasi nagtanong kayo ng alanganin. Tinext ako ni Sir Marlon. Kasalanan nung dalawa yun eh. Sinabi mo sa program, dapat sila ikulong. Ayan. Kakasama namin na Banateros si Doc Loren. Kasalanan eh. Si Ka Eric kasi tanong ng, ikaw Ka Eric, minsan madaldal ka rin eh. And then, mga kaibigan namin yan. Kabiruan namin yan. At siyempre, siyempre nagkakabiruan lang. Kasi alam mo, minsan may mga masasamang bagay na nangyayari sa ating buhay. Pero sabi nga, God is the great healer. Masama man yung nangyari sa SMNI, masama man ang nangyari kila Ka Eric at Doc Lorraine, pero ngayon tinatawanan na nila. Siyempre, Tama. bagamat masama yun, pero nangyari sa kanila, pero nahihil din ang puso. No? So, since kaibigan namin, biro-biroan na. Tingnan natin yung celebration. November 13, happy anniversary. Hindi pa nila alam bakit kami nandoon. Bakit sinama kami ng SMNI, higit sa lahat. Nasabit pa ang Banateros. Sinama pa ang Banateros sa SMNI. Maraming salamat po dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon, SMNI at KOJC, na maging parte ng inyong team. Hindi nga nila alam bakit pinatawag doon eh. Kakain tayo sa labas, magmi-meeting tayo, tapos kain tayo sa labas. Hindi nila alam. Nagulat pa nga tinan nyo, nagulat pa si Ka Eric tsaka si Doc Lorraine. Involved pala. Sila pala yung involved dyan talaga eh. Pero kasi sa akin, nasabi na eh. Bakit Sir Marlon? Nagkakagulo sa Kongreso. Ito yun. Tuwan-tuwa po si Doc Lorraine. Ayan po, doon naman sa kabilang table. Ayan, si Sir Marlon. Ayan. President ng SMNI. Siyempre sila Ma'am Hana, kilala nyo na mga nandoon sa kabilang table. Mga anchors. Tinanong niya ko, Eric, anong pinagsasabihin niyo sa program nila? Sabi ko, Sir, bakit? Di mo ko napapanood. Nagkakagulo sa Kongreso. Andun sa kabila naman sila MJ, sila Admar sa kabilang table. Hindi kasi kami kasya sa isang table eh. So, hiwa-hiwalay kami, ha? Tuwa na si Ka Eric. Muntik kayo magpasko sa kulungan. Oo. Magpapasko no, muntik sila magpasko. Ang plano ay pagpaskuin sila sa kulungan. Gaya ng ginawa dito kila Atty. Lopez, kinondemn sila. Kinontempt. Pero nag-hunger strike sila. Baka mamatay,
Hunger strike, hindi po sila kumakain. Sa balita ko, umiinom lang sila ng tubig. Hunger strike, pinakawalan din sila. Gaya ng ginawa kay Atty. Lopez tsaka dito kay sino to? Si Acosta. Yo, isa. Tama ko nagtawa. Ngayon ko lang naalala. Ano masasabi mo kayong Yung message kalari? Kayo sa laro, ano masasabi mo, Dr. Ray? Ayun, bawal magtanong. Dahil sa tanong nyo, lalong-lalo na yung tanong ni Ka Eric, nalagay sa alanganin ng SMNI. Hindi. Talagang, alam mo, humahanap na sila eh. Humahanap na sila ng butas. Butas lang, bubutasan talaga. Kaya nga, hindi sinisi ng SMNI si Ka Eric, si Doc Lorraine. Actually, sinuportahan pa. Dahil dun sa tanong ni Ka Eric na yon, nagsimula na, gusto na tanggalin ang prangkisa ng SMNI. Tapos, dun sa hearing na yon, biglang may nag-privilege speech, isinama si Pastor Kibuloy. Yun, nagtuloy-tuloy na. Hanggang ngayon, nakakulong si Pastor Kibuloy dahil sa isang tanong ni Ka Eric, which is, naiintindihan ng SMNI, naiintindihan ni Pastor Kibuloy. Kasi hindi kasalanan nila Ka Eric yun. Kasi naniniwala tayo na talagang planong gipitin si Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil nanindigan si Pastor Kibuloy sa mga Duterte. Kaibigang matalik, hindi iniwan. Sa katunayan, ang balita ko dyan, sinusubukan pang kausapin si Pastor Kibuloy para manahimik na lang. Hindi siya nanahimik, tinuloy ang gikan sa masa, kaya ganyan ang ginawa kay Pastor Kibuloy. So naiintindihan, walang sama ng loob sa bawat isa. Sama-sama po tayo sa laban na ito. Nauunawaan nila Ka Eric, nila Doc Badoy, nauunawaan ng SMNI. Sabi ko bakit sir? Nagkakagulo sa kongreso. Tulungan mo rin siya. Ano masasabi mo? Anniversary ng pagtatanong ko. Ano masasabi mo hindi ka anniversary ng pagtatanong ko? Ka Eric. Ang sabi namin, good luck, kami naman ang sisigil sa anniversary ng paglayas nyo. Ay, malalim yung sinabi ni Ka Eric. Oh. Ano? Kami naman ang sisingil sa anniversary ng paglayas nyo? Layas nyo. Sisigil sa anniversary ng paglayas nyo. Oy. Never say never. Nakakaloko yung tawa ni Gael. Layas naman eh. Sila yung maya. Layas. Bawal daw magtanong. Sabi niya. Ito para sa anniversary ni Dr. Ray. May sasabihin. Pakinggan nyo ha. Ito na yung tanong ng isang malapit kay PRR. Malapit to si Doc Lorraine kay PRR. Ano po yon? Si Ma'am Lorraine. May sasabihin bago mag-cheers. Doc Lorraine, nagkokok ka rin ha. Bawal yan. Nag-Coca-Cola. Nakita nyo, nag-Coca-Cola. Baka mag-ngiwi-ngiwi ka niya. Nag-Coca-Cola si Doc Lorraine. Nako, delikado. May sasabihin bago mag-cheers. May sasabihin si Totoo ba na parang 85 billion ang ilan ba yun? 1.8 billion. 1.8 billion ang travel expenses mo? Nako, tanong lang to ha. Tanong lang. Nagtatanong. Totoo ba? Ang gastos mo sa biyahe o travel expenses mo 1.8 billion. Grabe, billion. Ilang mahihirap na ang mapapakain yan? Ilang mahihirap na ang magkakaroon ng negosyo sa 1.8 billion? Ilang maiahon na pamilya sa kahirapan yung 1.8 billion? Nagtatanong lang, totoo ba yan? Martin Romualdez. Tanong lang, baka pati ako i-contempt mo, gaya mo kay Ka Eric ha. Hindi naman siguro kayo diktador gaya ng ibang mga politiko na nakaraan na patay na ngayon. Hindi kayo diktador, di ba? Totoo ba? 1.8 billion ang gastusin mo sa biyahe lang. Sa biyahe lang yan. Totoo ba? Sumagot kayo. Huwag kayo magdidemanda. Kasi pag puro kayo demanda at hindi nyo sinasagot with evidence, lalong maniniwala ang taong bayan na totoo to. Kasi ang gusto lang ninyo patahimikin yung may alam sa inyo.
which is yung nga 1.8 kung totoo. Ididemanda nyo lang. Di ba? Huwag nyo kami idemanda. Kasi sabi ng batas, huwag balat sibuyas ang ating mga politiko. Tanong lang eh. So sagutin ninyo with evidence. Kasi isipin mo na imbestigahan mo ang SMNI because of that question. Inimbestigahan nyo, nabulatlat nyo ang patay na nakaso ni Pastor Kibuloy. Ngayon nakakulong siya because of that. And yet, sa laki nung naging gulo, nung tanong ni Ka Eric, hindi nyo sinasagot pa until now. Huwag kayong magdemanda. Huwag kayong magpa-contempt. Huwag kayong magpatawag sa Quadcom. Pakisagot. Pakisagot. Di ba? Kung totoo, bahala na ang batas humabol sa inyo. Kung hindi totoo, edi okay lang. At Tama. least sinagot ninyo ng may ebidensya. May resibo, may paliwanag, may video, kung may video man o may tawag dito, forensic evidence, hindi yung puro sali-salita lang. Magpakita kayo ng ebidensya. Di ba? Makita nyo. Pag nagdemanda kayo, it is as if inaamin nyo, yan nga ang ginastos nyo. Kasi ang gusto nyo, manahimik lang yung may alam dahil hindi nyo kayang ipaliwanag. Diba? So, pakipaliwanag na lang. Speaker Martin